Sa Facebook post ni Mocha Uson, hinikayat niya ang mahigit 4.4 million followers ng kanyang Facebook page na ikalat ang litrato ng publikasyon para makarating sa mga Atenista. Kaya yun na mismo yung format ng aming ginawa sa Mukhang Tanga Vlog, para siyang timeline kung binuksan nyo pababa. At talagang ginawa naming Mukhang Tanga Vlog sa harap lamang at wala nang impormasyong iba para ipakita na kung ikaw'y nagulat at hinusgahan mo na kaagad yung publikasyon, ibig sabihin para ka ng mga taong clickbait. Inilabas din sa Mocha Uson Vlog ang litrato ng Facebook profile ni Rambo na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanya. Agad-agad kong naisara yung profile ko, ginawa ko agad private at konti lamang yung pumasok ng mga hate mail. Iba't ibang mensahe at komento raw ang natanggap niya matapos nito. Ang una nakakita yung nanay ko at syempre nagulat siya. Agad-agad niya syempre sinabi sa akin na huwag ka muna lalabas, mag-ingat-ingat ka. Ipinaliwanag ni Mocha Uson ang naging aksyon niya laban sa publikasyong Mukhang Tanga Vlog. Nagtanong ako kasi meron akong kaibigan na yung anak niya nag-aaral sa Ateneo. So yung anak, pinicturean yung pamphlet kasi sinend niya sa nanay niya. Tapos yung nanay sinend sa akin. In-upload ko yung pinigay sa akin picture. So, mga ka-DBS, meron daw kumakalat daw. Ang tinanong ko lang sa mga taga-Ateneo, tinag ko yung Ateneo, totoo po ba na may ganitong klaseng reading material? Ang Facebook page ni Mocha ay ginawa niya para suportahan ang Pangulong Duterte. Hindi naman po ako journalist. Ako po ay supporter. Kaya nga, kaming mga Duterte supporters, hindi naman dahil sa kami ay blind followers. Kami ay hopeful. Meron kaming pag-asa na ito na nga yung pag-asa na si Pangulong Duterte. Una, hindi kami ang nambubuli. Kami ang binubuli. Dahil sila, napakataas ng tingin nila sa sarili nila. To the point na gusto nga i-suspend itong Mocha Uson Vlog, di ba? Patahimikin. Hindi nga ako pinatatahimik nila. Ang pinatatahimik nila dito ay yung mga followers ni Pangulong Duterte. Wala raw tiwala si Mocha sa mga mamamahayag na gumagawa ng kritikal na ulat tungkol kay Pangulong Duterte. Sa dami ng ginawang positibo ng ating Pangulo, ang hina-highlight ng ilang mainstream media, pagmumura, alleged EJK, na wala namang talaga nangyayari, puro chismis. Ayon sa eksperto, maganda na mas aktibo ang publiko sa mga pangyayari sa bansa gamit ang social media. Pero mahalaga raw na tamang impormasyon ang nakukuha nila. Nakakalimutan na yung issue, napupunta na sa kung ikaw hindi sumasang-ayon sa akin, gago ka, bobo ka, etc. Doon na napunta eh. Nawala na yung, never mind the civility, no? Nawala na yung pagka high-end ng mga diskusyon. Parang kabuteng nagsulputan ang kung ano-anong website ngayon. Kaya sabi ng NUJP, tingnan kung fake news website ang binabasa at huwag itong basta i-share. Maling impormasyon at balita raw ang inilalabas ng mga fake news website. Wala nang legitimate conversation na nangyayari. At ang mahirap pa, parang nagkakaroon ng self-censorship. No? Kasi ayaw mo na, parang huwag na lang tayong magkumibo, di ba? Kasi matutrol lang ako eh. Isang paraan para magawa ito ay dapat kilala at matagal na ang website at may paraan para makausap ang mga nagsulat. Yung website, at least meron yung contact number, saan ba sila pwedeng makontak, saan ba ang opisina nila, di ba? Kasi open web naman yan eh. So, kahit naman sino, kahit ako, kahit ikaw, kahit si kuya, di ba? Pwedeng maglagay ng vlog. Dapat yung news na inyong binabasa at pinapaniwalaan is verifiable.
napakabilis na ng pasahan ng impormasyon ngayon. Mahalaga na alam nating tama at parehas ang pinagkukunan natin ng balita.